2 araw na lang, Mother's Day na at bilang pagpupugay sa ating mga ina, tunghayan natin ang iba't ibang mukha ng kanilang kadakilaan sa report ni Mariz Umali. Ngayong Mother's Day, napapanahon lang na kilalanin natin ang iba't ibang mga mukha ng pagiging ina. May mga inang pinagsasabay ang buhay limelight sa buhay nanay. Hindi naging maganda yung mga story ng panganganak ko. And I almost died during the second. Sobrang nag-bleeding ako. May mga inang kayod kabayo mula umaga hanggang gabi. Walang pinipiling trabaho, mabuhay lang ang kanyang mga supling. Panlalaki po ang hanap buhay. Hindi ko po. Pero kinakayanan ko po. Kinakayanan ko maghanap buhay po ng ganito. Para sa mga anak ko, para din makatulong po ako sa asawa ko. Ang kita ni Aling Editha sa pagpepedicab, pinagkakasya raw para makapag-aral ang 4 na anak. At may mga ina namang nagbabantay ng buong gabi para maging mahimbing ang tulog ng iba. Yung mga gumagawa ng krimen, kailangan talaga panagutan. Hindi na maulit at huwag na makabibiktima pa. At may mga ina na patuloy na nagbibigay ng kalinga at pag-aaruga sa mga anak na hindi naman kanila. Sila ang tumatayong foster mother sa mga inabandonang bata. Sa Santa Mesa, Maynila, 7 ang foster mothers. Isa sa kanila si Nanay Puring. Magta3 dekada na siyang foster mother at kahit paminsay nahihirapan, wala raw siyang pinagsisisihan. Hindi po ba mahirap mag-alaga ng isang bata na hindi niyo po kamag-anak? Hindi naman. Habang tumatagal, napapamahal din sa akin. Ang inaalagaan niya ngayon si Baby Gabriel. Kwento ni Nanay, payat na payat pa noon ang sanggol pero unti-unting lumusog ang bata sa kanyang pagmamahal. Mariz Umali, GMA News.